bukod sa mga buhaya, marami ring sipsip dyan ho sa mababang kapulungan. Binastos si Egay Erice ng majority floor leader ng mababang kapulungan. Imagine, isa kang 30 anyos na majority leader, hindi pa tapos magsalita yung mama, ipasusundo mo at pare-reportin mo sa opisina at tatanungin mo, ano yun? I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader. Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng gano'n? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Pero wala rin. Tinanggal din siya sa kanyang pwesto. Imagine, 60 years old na yung mama, ang kausap ay 30 anyos na naging majority leader lang dahil sumisip-sip yung mga ipokritong congressman, sumisip-sip doon sa ama. Kaya bukod sa mga buhaya, marami ring sip-sip dyan ho sa mababang kapulungan. Yan lang naman yan ang mga pangyayari ho ngayon. But ano't ano man, maghanda po tayo sapagkat malaki na ho ang magiging problema ho natin dahil sa domino effect nito hong nangyayari niyan. Hindi lamang ho yung kaguluhan dyan, kundi yung epekto ho nito, malaki ang magiging yung nangyayari ho doon, malaki ang magiging epekto sa ating ekonomiya. Kaya naman ho ang ating pong mga negosyante talaga nagsisipaghanda na. Lalo pa at ang utang ho natin ngayon ay umabot na sa 18.13 trillion pesos na. Ano ha? So sa madaling sabi, yun hong 16 trillion na iniwan daw ni dating Pangulong Duterte ay 18.13 trillion na. Ano ha? At as of December last year, ito daw ho'y tumaas ng 426.15 billion pesos. Abante Pilipinas! Saan napunta itong mga pera na ito? Abante Pilipinas! Ito ho yung kaya sabi ho ni dating Manila Mayor Lito Atienza, puro kayo impeachment, puro kayo impeachment. Ang gusto naming marinig, nasaan na? Ano nang nangyari dyan sa flood control scandal? Nasaan na yung trillion pesong inutang? Nasaan na yung sinasabing ipakukulong? Di ba ga? Nasa ring naging argumento kahapon nitong si Congressman Erice doon sa kanyang privilege speech dyan sa mababang kapulungan, kung saan ay doon siya nagsabi, binastos siya. Ha? Ako this is in my term, sa aking mga salita. Binastos si Egay Erice ng majority floor leader ng mababang kapulungan. Abante Pilipinas! Imagine, 60 years old na yung mama, ang kausap ay 30 anyos na majority leader, na naging majority leader lang dahil sumisip-sip yung mga ipokritong congressman, sumisip-sip doon sa ama. Kaya bukod sa mga buhaya, marami ring sip-sip dyan ho sa mababang kapulungan. Imagine, isa kang 30 anyos na majority leader, hindi pa tapos magsalita yung mama, ipasusundo mo at pare-reportin mo sa opisina at tatanungin mo, ano yun? Abante Pilipinas! Ano yun? Abante Pilipinas! Ay nagpaliwanag yung mama kahit na gano'n, with respect, bilang minority deputy leader at majority leader yung isa, with respect yung mama nag-report at nagpaliwanag. Pero wala rin. Tinanggal din siya sa kanyang pwesto. Abante Pilipinas! Well, those are some of the events kahapon. So ngayon naman, ito na ho ang ating mga umaabanteng balita dito rin po sa ating programang Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas! Alas 4:18 na ng umaga.
Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po ang inyong yayamanin sa eksenswabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Narito ng ulo ng ating mga balitang pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Huwebes. Ikalima sa buwan ng Marso 2026. Headlines. Missile attacks ng Iran dapat kondinahin ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa isang political analyst. Headlines. Mga Pinoy sa Bahrain binawalan ng mag-post na mga video ng giyera sa Middle East. Headlines. Mag-utol na Eric at Ed Vicquiap pinagbawalang mag-abroad dahil sa flood scam. Headlines. Secretary DILG Secretary John Vic Remulla pinasinungalingan na binugbog niya si Bulacan Governor Daniel Fernando. Headlines. At Senator Cheese Escudero humirit ng plano kontra sa epekto sa bansa ng giyera sa Middle East. Headlines. DOJ handang imbestigahan ng aligasyon ng 18 dating sundalo. Headlines. Abante Pilipinas. Alas 4:19 na ang oras sa buong kapuluan. Dapat umanong maglabas ng malinaw at matapang na posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Pinayuhan ni dating National Security Advisor Clarita Carlos ang Pangulo na kondinahin ang missile attacks ng Iran dahil ang pananatiling tahimik anya ng Pangulo sa nangyayari ay posibleng magkaroon ng long-term consequences sa Pilipinas. Mas mainam ayon kay Carlos kung gagamitin mismo ng Pangulo ang salitang kinukondina nito ang mga pag-atake. Dagdag pa ni Carlos, dapat ding may regular na update na inilalabas ang Department of Migrant Workers kaugnay sa kalagayan ng mga Pinoy sa mga apektadong lugar. Abante Pilipinas. Para namang meron, para naman hong meron kasi halos araw-araw nababasa ko na meron hong sinasabi si DMW Secretary Hans Kakdak. Yung iba ho kasi di ko lang nababasa na yung buong detalye, but I think there is. There is. Plus napakaganda ho nung ino-offer ng yung pagtutulungan ng DMW at saka ng PLDT. Ni Manny Pangilinan. Yung libreng tawag, hindi ko maalala hanggang kailan daw yon. Naalala mo ba, Fred? Hanggang March 27 ba? O March 7, yung libreng tawag na yon. Pakicheck na lang, nandiyan sa record yun. Kasi, ang magandang story dyan, at least yung ating mga kababayan and vice versa, makakatipid ng tawag. Tayo, libre natin matatawagin yung ating mga kamag-anak doon sa abroad. Pero, yung ating mga kababayan doon, di ko lang alam kung anong estado nila ron. Pag tumawag sila kasi from abroad, meron silang binabayaran doon sa host country at pagkatapos, pagpasok ng tawag dito, may charge pa rin yun. May charge pa rin. So, hindi natin alam kung kanino ang charge. Hanggang March 7 na lang. Anong petsa ngayon? So, we still have until March 7 para sa libreng tawag. So, pwede pa ho kayong magkausap-usap. Pakicheck na nga yung details, paano sila matatawagan. Andyan din yun. Maganda kasi yun dahil importante na nagkakaroon sila ng ugnayan. So, bukod doon sa hinihingi nating update sa DMW, na which I know, doon sa kanilang website or Facebook page, regular hong may update ang DMW doon, pwede ho ninyo silang dalawin doon o silipin. Ngayon, yun hong mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas, pwede kayong tumawag sa 02-884-5779. Ito yung numero na gustong makausap ang inyong mga kamag-anak abroad o dyan sa Middle East. Tumawag kayo sa 02-884-5779. At kayo ho ay i-direkta nito doon sa mga numerong pwede ho ninyong tawagan. So ito ay Smart Crisis Hotline ng mga OFW lamang. So yung kamag-anak at mga OFW lamang ho ang anyway, ito ho ay para sa mga OFW. So mga may kamag-anak na OFW sa gitna silangan, tawagan niyo yan. 02-884-57799. Mga ka-OFW na nandyan saan man panig ho ng mundo, na may kamag-anak o meron ho kayong mga kaibigan o malalapit sa inyo na nandyan ho sa gitnang silangan, you may check this number. Abante Pilipinas.
Okay. So, kailangan din, pwede rin po kayong tumawag gamit naman po yung DMW OWA hotline na 1348. Pero kailangan ho ninyong mag-download ng Tinbo app para ho sa agarang tulong. Abante Thank you. Pinas.